Noong 1956, sa liblib na baryo ng Capiz, isang tahimik na lugar ang unti-unting binalot ng takot. Kilala ang baryong ito sa mga kwentong kababalagan, mga nilalang na lumilipad sa gabi, mga anino sa kakahuyan at mga alulong na tila mula sa impyerno. Ngunit sa kabila ng kanilang takot, patuloy pa rin sa pamumuhay ang mga taga-baryo, umaasa sa kanilang pananampalataya at sa mga proteksyon mula sa kilalang antingero, si Mang Isidro. Nakatayo sa gitna ng baryo ang kubo ng pamilya ni Mang Isidro, napapalibutan ng mga halamang may bisa raw laban sa masasamang espiritu. Sa loob ng kanyang tahanan ay makikita ang koleksyon ng mga anting-anting, mga kahoy na krus, talismang gawa sa ginto at mga buti ng langis na may kakaibang kulay. Para sa mga taga-baryo, siya ang kanilang takbuhan kapag dumarating ang mga gabi ng panganib. Ngunit ang gabing iyon ay kakaiba. Walang buwan sa kalangitan. Ang mga kuliglig, karaniwang nagpaparinig ng kanilang ingay sa gabi, ay nananahimik. Sa gitna ng katahimikan, biglang umalingaw-ngaw ang sigaw mula sa dulo ng baryo. "Mga aswang! Tulungan niyo kami!" Nagtakbuhan ang mga tagbaryo papunta sa direksyon ng sigaw. Ngunit huli na ang lahat. Ang kubo ng pamilyang De La Cruz ay nasunog na. Sa loob, nakita nila ang mga katawan ng mag-anak. Hiwa-hiwalay, animoy tinadtad ng mga matutulis na kuko. "Dugo ang buwan," bulong ni Aling Marta, ang matandang babaylan ng baryo. "Ito na ang sumpa." Pinatawag ang mga taga-baryo sa gitna ng plaza. Naroon si Mang Isidro, may hawak na anting-anting, habang tinitingnan ang paligid na tila nagbababala ng mas malaking kapahamakan. "Hindi na tayo ligtas. Ang sumpa ng Supremong Aswang ay bumalik na," sabi ni Mang Isidro. Ang sumpa ay nagmula raw sa kasunduan ng mga ninuno ng baryo at ng angkan ni Kalibog. Ang Supremong Aswang noong una, pinangakuan ng proteksyon ng baryo kapalit ng kanilang pananahimik sa mga gawain ng dilim. Ngunit nang tanggihan ng ninuno ni Mang Isidro ang kasunduan at nagdesisyong gamitin ang anting-anting para ipagtanggol ang baryo, sinimulan ni Kalibog ang sumpa, ang paglipol sa bawat henerasyon ng mga antingero. "Mang Isidro, ano ang gagawin natin?" tanong ni Carobin, ang kapitan ng baryo. "Palakasin ang inyong bahay. Gumamit ng bawang at asin, langis mula sa sagradong puno. Ngunit higit sa lahat, huwag kayong magtiwala sa kadiliman. Ang mga aswang ay nag-aanyong tao. Nasa paligid lamang sila." Sa gabing iyon, nagkulong ang bawat pamilya sa kanilang tahanan. Sa bawat bintana ay may bawang, sa bawat pintuan ay may mga krus. Ngunit sa kabila ng kanilang paghahanda, naramdaman ni Eliseo, ang anak ni Mang Isidro, na may kakaiba sa hangin, parang may nanonood sa kanila mula sa dilim. Sa kanilang kubo, nagtipon ang pamilya ni Mang Isidro. Ang kanyang asawa, si Aling Pilar, ay tahimik na nagdarasal habang si Eliseo, na 16 na taong gulang lamang, ay nakatingin sa kanyang ama. "Tay, totoo po bang darating sila ngayong gabi?" "Totoo, anak," sagot ni Mang Isidro habang pinipigaan ng langis ang kanyang anting-anting. "At kapag dumating sila, ipakita mong hindi ka takot. Ang takot ang kanilang sandata. Pero tandaan mo, Eliseo, kapag hindi na ako nakaligtas, ikaw na ang bahala sa anting-anting na ito. Protektahan mo ang ating baryo." Hindi pa man natatapos ang kanilang pag-uusap, biglang narinig ang malalakas na katok sa pinto. "Mang Isidro! Mang Isidro! Tulungan niyo kami!" Tumayo si Mang Isidro, ngunit pinigilan siya ni Pilar. "Huwag mong buksan, baka sila na yan." Ngunit narinig nila ang boses ng kapitbahay nilang si Kaandoy, umiiyak. "Parating na sila.
Patay na ang pamilya ko. Mang Isidro, tulungan niyo kami. Napatingin si Eliseo sa kanyang ama. Tay, si Kaandoy yun. Kailangan natin buksan. Bumuntong hininga si Mang Isidro at kinuha ang anting-anting. Binuksan niya ang pinto at naroon niya si Kaandoy, duguan at nanginginig, ngunit sa likod nito, lumitaw ang mga pulang mata ng isang aswang. Takbo, Eliseo! Sigaw ni Mang Isidro, ngunit huli na ang lahat. Pumasok ang mga aswang at nagsimula ang kanilang bangungot. Sa kadiliman ng kagubatan, nagtitipon ng angkan ng suprimong aswang, si Kalibog, ang kinakatakutang pinuno ng mga halimaw na laganap sa kapis. Matangkad, baluktot ang katawan at may malabakal na kuko. Si Kalibog ang pinakamatandang aswang na nabubuhay sa rehiyon. Ang kanyang mga mata ay parang nagbabagang uling at ang boses niya ay isang mabigat na pag-ungol na nagpapayanig sa paligid. Ang huling antingero ay dapat mawala. Hindi tayo magkakaroon ng ganap na kapangyarihan habang buhay pa ang kanilang lahi. Bulong niya sa kanyang mga tagasunod. Nakaluhod sa harap niya ang ilan sa kanyang mga alagad. Isa na rito si Daga, ang kanyang kanang kamay, isang aswang na may malapaniki, ang pakpak at mahaba ang dila. Nakatakas ang binata, pero ang kanyang ama, ang antingero, ay wala na. Ulat ni Daga, may bahid pa ng dugo sa kanyang bibig. Ang bata ang kailangan natin. Ang kanyang dugo ang susi. Kapag nakamtan natin siya, ang anting-anting ay mawawalan ng bisa at magiging atin ang baryo. Walang makakapigil sa atin. Tugon ni Kalibog habang hinahaplos ang isang sinaunang bato na nasa gitna ng kanyang trono. Sa gitna ng kanilang pagtitipon, nagsimula ang ritual ng kadiliman. Ang bawat miyembro ng angkan ay nagtipon sa paligid ng isang malaking bilog na bato na inukita ng sinaunang simbolo. Dito nila inaalay ang kanilang mga biktima bilang tanda ng kanilang katapatan kay Kalibog. Sa gabing iyon, isang katawan ang dinala na si Kaandoy. Hindi ito nakaligtas sa panggagaya ng mga aswang na una nang pumasok sa bahay ng mga antingero. Ang kanyang katawan ay wala ng buhay, ngunit ito ay hinigop ng bato. Animoy pinapakain ng isang halimaw. Isang biktima ang handog ngayong gabi, ngunit hindi ito sapat. Kailangan natin ng dugo ng antingero upang muling mabuhay ang buong persa ng kadiliman, sabi ni Kalibog habang tinataas ang kanyang mga kamay. Nagpalakpakan ng mga aswang. Ang kanilang mga halakhak ay naghalos sa alulong ng mga hayop sa kagubatan. Habang abala ang baryo sa pagluluksa para sa mga namamatay, ang angkan ni Kalibog ay kumilos na. Inutusan niya ang kanyang mga alagad na hanapin si Eliseo. Alam nilang nasa kanya ang huling anting-anting na may kakayahang sirain ang kanilang lahi. Dalhin siya sa akin ng buhay, ngunit kung lalaban siya, ubusin ang baryo. Wala nang dapat matira. Ang buong lugar na ito ay magiging pugad natin, utos ni Kalibog kay Daga. Habang tumatakbo si Eliseo sa kagubatan, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila humahabol sa kanya. Ang bawat kaluskos ng dahon ay nagdadala ng kilabot. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Wala siyang ibang dala kundi ang anting-anting ng kanyang ama na nakatali sa isang lubid sa kanyang liig. Sa di kalayuan, nakita niya ang liwanag ng isang maliit na bahay. Naglakas loob siyang lumapit, nagbabakasali na may taong makakatulong sa kanya. Ngunit sa paglapit niya, napansin niya ang bahay ay parang abandonado. Tila hindi na ito tinitirhan ng maraming taon. Pumasok si Eliseo. Nanginginig ang buong katawan. Sa loob ay may altar na puno ng mga lumang anting-anting at mga larawan ng mga sinaunang babaylan. Dito niya naramdaman ang kakaibang init mula sa anting-anting ng kanyang ama. Ano ba ito? Bulong niya sa sarili habang hinahawakan ng anting-anting.
Biglang may narinig siyang boses mula sa dilim. Hindi pa tapos ang laban, Eliseo. May dugo kang iniingatan. Huwag kang susoko. Ngunit bago pa man niya maunawaan ang kahulugan ng boses, naramdaman niya ang presensya ng isang nilalang sa likuran niya. Isang aswang may malalaking pakpak ang dahang-dahang lumapit. Wala kang ligtas, sabi ng halimaw habang dinidilaan ang kanyang matutulis na ngipin. Ngunit bago pa makalapit ang aswang, biglang nagdingning ang anting-anting sa lig ni Eliseo. Isang liwanag ang nagmula rito at biglang napasigaw ang nilalang na naglaho sa usok. Hindi pa rin makapaniwala si Eliseo. Alam niyang hindi na siya maaaring magpatuloy sa pagtakas. Kailangan niyang hanapin ang sagot sa misteryo ng anting-anting ng kanyang ama at ang tanging paraan ay harapin ang angkan ng supremong aswang. Sa gitna ng kagubatan ng kapis, naririnig ang panaghoy ng hangin habang ang buwan ay nananatiling nakatago sa likod ng maitim na ulap. Habang nagtatago si Eliseo, bumabalik sa kanyang isipan ang karumaldumal na mga tagpo ng nakaraang gabi, ang huling sandali ng kanyang ama na si Mang Isidro. Matapos mabuksan ang pinto ng kanilang kubo, biglang pumasok si Kaandoy sa sahig, duguan at nanginginig. Ngunit hindi pa man sila nakakahuma. Biglang sumugod ang mga aswang mula sa dilim, umalingaw ang kanilang nakakarinding halakhak. Agad na binalot ni Mang Isidro ang kanyang pangunahing anting-anting na isang krus na gawa sa lumang kahoy na may ukit ng mga sinaunang simbolo. Sa bawat takbang ng mga aswang, itinutok niya ito at naglabas ito ng nakakasilaw na liwanag dahil upang umatras ang ilan sa mga nilalang. Hindi kayo magtatagumpay, sigaw ni Mang Isidro habang itinaboy ang ilan sa kanila. Ang baryong ito ay pinoprotektahan ng liwanag. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, alam niyang wala siyang laban sa kanilang leader na si Kalibog. Sa isang iglap, lumitaw si Kalibog mula sa kawalan. Mas malaki siya, mas nakakatakot at ang kanyang presensya pa lamang ay nagdulot ng matinding kilabot. Ito na ang katapusan ng inyong lahi, Isidro. Ang iyong dugo ang magiging susi sa pagbagsak ng liwanag na pinoprotektahan mo, sabi ni Kalibog habang ang kanyang busis ay umaalingaw sa buong paligid. Nagsimula ang isang labanan sa pagitan ni Mang Isidro at ni Kalibog. Sa bawat palo ng anting-anting ni Isidro, naglalabas ito ng liwanag na kayang sunugin ang balat ng mga aswang. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas, unti-unting napagod si Isidro at naging malinaw na hindi niya kakayaning talunin si Kalibog ng mag-isa. Habang abala si Mang Isidro sa pakikipaglaban, si Eliseo naman ay tahimik na nanonood mula sa isang sulok ng kanilang kubo. Hawak ang maliit na anting-anting na iniabot sa kanya ng kanyang ama bago nagsimula ang laban. Eliseo, tumakbo ka na. Kailangan mong mabuhay, pulong ni Aling Pilar habang niyayakap ang anak. Ngunit tumanggi si Eliseo. Ayaw niyang iwan ang kanyang ama. Ngunit nang makita niyang napaluhod na si Mang Isidro matapos sugatan ni Kalibog gamit ang kanyang matutulis na kuko, napagtanto niyang wala na siyang magagawa. Eliseo, umalis ka na, sigaw ni Mang Isidro habang hawak ang kanyang anting-anting, pilit na itinataboy si Kalibog. Sa huling sandali, ginamit ni Mang Isidro ang natitirang lakas ng kanyang anting-anting upang lumikha ng isang malakas na pagsabog ng liwanag. Ang mga aswang ay napilitang umatras. Ngunit huli na ang lahat para kay Mang Isidro. Bago tuluyang mawala ang liwanag, bumagsak sa lupa, duguan at wala ng buhay. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili, napilitan si Eliseo na tumakas. Sa tulong ng liwanag ng anting-anting ng kanyang ama, nagawa niyang tumakbo papalayo mula sa baryo at sa mga aswang na nagkakagulo sa dilim. Habang tumatakbo siya sa kagubatan, naririnig niya ang halakhak ni Kalibog sa likuran.
Hindi ka makakalayo, bata, sigaw nito. Ngunit sa bawat takbang ni Eliseo, nararamdaman niyang tila may pumipigil sa mga aswang na makalapit. Ang anting-anting sa kanyang lig ay naglalabas ng mahina ngunit matatag na liwanag, sapat upang itaboy ang anumang sumusunod sa kanya. Dumating siya sa isang sapa, pagod at nanginginig. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng bituin, tahimik niyang ipinagluluksa ang kanyang ama. Hawak niya ang anting-anting at iniisip ang huling habilin nito. Protektihin ang baryo at ang kanilang lahi. Habang umiiyak, nanumpa si Lucio sa kanyang sarili. Hindi matatapos ang lahing ito sa akin. Isusumpa ko ang pangalan ni Kalibog at ang buong angkan niya. Babangon ako, ama. Ipaghihiganti kita. Ipaghihiganti ko ang lahat ng pinaslang nila. Sa gabing iyon, nagsimula ang paglalakbay ni Eliseo bilang tagapagmana ng anting-anting ng kanilang lahi. Ngunit alam niyang hindi ito magiging madali. Ang kanyang kalaban ay hindi lamang ang mga aswang, kundi ang takot na bumabalot sa kanyang puso. Sa dilim ng kagubatan, naramdaman ni Eliseo ang presensya ng kanyang ama. Parang isang malamig na simoy ng hangin na humaplos sa kanyang muka. Mag-ingat ka, anak. Bulong ng tinig ni Mang Isidro kasabay ng mahina ngunit nagbabadyang liwanag mula sa anting-anting. Sa ilalim ng takip silim, naglalakad si Eliseo sa kagubatan. Ang kanyang mga paa ay sugatan at ang kanyang katawan ay pagod. Ngunit hindi niya magawang huminto. Sa bawat takbang, nararamdaman niya ang malamig na hangin na tila nagdadala ng balita ng kamatayan. Alam niyang hindi magtatagal ay mahanap siya ng angkan ni Kalibog. Ang anting-anting sa kanyang lig ay naglalabas ng mahina ngunit mainit na liwanag, nagbigay ng kaunting proteksyon laban sa mga anino ng kagubatan. Ngunit alam ni Eliseo na hindi ito sapat. Kailangan niyang maghanap ng mas ligtas na lugar at mga kasagutan sa kung paano niya magagamit ang anting-anting laban sa mga halimaw na sumusunod sa kanya. Habang naglalakad, bigla niyang naramdaman ang isang pamilyar na tunog, isang alulong na nagmumula sa di kalayuan. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong hayop. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang pwedeng pagtaguan. Sa di kalayuan, nakita niyang isang lumang bahay na yari sa bato. Napapalibutan ito ng makakapal na halaman, tila matagal nang iniwan ng sino mang tumira rito. Walang ibang mapuntahan. Tumakbo si Eliseo papasok sa bahay. Ang mga pinto nito ay mabibigat at yari sa makapal na kahoy. Sa loob, natagpuan niya ang mga bakas ng sinaunang pamumuhay, mga lumang kasangkapan, altar na may mga anting-anting at mga libro na puno ng nakasulat sa lumang baybayin. Habang iniinspeksyon ang lugar, naramdaman niya ang kakaibang init mula sa anting-anting. Nagsimula itong magningning ng mas maliwanag. Lumapit siya sa altar at natagpuan ang isang lumang kahon. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang piraso ng papel na tila itinago ng maigi. May nakasulat dito. Ang liwanag ng anting-anting ay nagmumula sa dugo ng lahi ng mga tagapangalaga. Gamitin ito upang buksan ang pintuan ng liwanag at palayasin ang kadiliman. Hindi maintindihan ni Eliseo ang kabuuan ng mensahe, ngunit alam niyang may kalagahan ito. Isinilid niya ang papel sa kanyang bulsa at naghanap ng iba pang bagay na maaaring makatulong. Sa likod ng altar, natagpuan niyang isang sibat na gawa sa bakal at may mga ukit na lumang simbolo. Habang nasa loob ng bahay, narinig niya ang malalakas na yabag mula sa labas. Ang lupa ay tila yumayanig sa bigat ng mga nilalang na paparating. Sa bawat takbang, nararamdaman ni Eliseo ang matinding takot na bumabalot sa kanyang katawan. Alam kong nandyan ka, batang antingero. Hindi ka makakatakas. Huwag mo nang gawing mahirap ito para sa'yo. Boses na daga, ang kanang kamay ni Kalibog ang narinig mula sa labas.
Dahang-dahang sumilip si Eliseo mula sa isang basag na bintana. Nakita niya si Daga kasama ang 3 aswang. Nakatayo sa harap ng bahay. Ang kanilang anyo ay animoy bangungot. Ang kanilang mga mata ay nagbabaga. Ang kanilang mga kuko ay mahahaba at matutulis. At ang kanilang mga ngiti ay puno ng kasamaan. "Kunin natin siya," utos ni Daga. Biglang tumakbo ang mga aswang papunta sa bahay. Pinilit buksan ang pinto na agad namang bumigay sa lakas ng kanilang pagsugod. Napaatras si Eliseo, hawak ang sibat na nakuha niya sa altar. Habang papalapit ang mga halimaw, nagsimula niyang maramdaman ang kakaibang lakas mula sa kanyang anting-anting. Sa unang pagkakataon, ginamit ni Eliseo ang sibat laban sa mga halimaw. Nang umatake ang isa sa mga aswang, nagawa niyang itarak ang sibat sa katawan nito. Napasigaw ang halimaw, bumalot ang usok sa katawan nito at unti-unting natunaw. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Si Daga mismo ang sumugod kay Eliseo. Ang matulis nitong dila ay halos tumama sa kanyang muka. Itinutok ni Eliseo ang anting-anting at biglang naglabas ito ng mas maliwanag na liwanag. Dahilan upang umatras si Daga. "May lakas ka pa pala, batang antingero. Ngunit hindi ka magtatagal. Isusumbong kita sa aming Supremo. At susunod, hindi ka na makakatakas," sabi ni Daga habang humahagikik. Kasama ng natitirang mga aswang, tumakbo si Daga palayo. Iniwan si Eliseo sa gitna ng kalat sa bahay. Habang pinagmamasdan ang paligid, napagtanto ni Eliseo na hindi sapat ang kanyang lakas upang labanan ang buong angkan ni Kalibog. Kailangan niyang hanapin ang lihim sa likod ng anting-anting at ang sinasabing pintuan ng liwanag na binanggit sa papel. "Tay, gabayan mo ako," bulong niya habang hinahawakan ang anting-anting. Sa kabila ng takot at kawalang katiyakan, nagsimula siyang maghanda para sa mas malaking laban. Alam niyang hindi na lamang ang kanyang sariling buhay ang nakataya, kundi ang buong baryo at ang pag-asa ng mga susunod na henerasyon. Pagkatapos ng laban, nagpatuloy si Eliseo sa kanyang paglalakbay. Dala ang anting-anting at ang sibat na nakuha niya mula sa lumang bahay. Napagtanto niya na hindi sapat ang kanyang lakas at kaalaman upang labanan ang buong angkan ni Kalibog. Kailangan niyang gabay at naalala niya ang kwento ng kanyang ama tungkol sa isang makapangyarihang babaylan na naninirahan sa dulo ng kagubatan ng Kapis. Sa gitna ng malalim na kagubatan, naramdaman ni Eliseo ang kakaibang katahimikan. Ang mga punong kahoy ay tila nagmamasid at ang bawat hakbang niya ay nagdadala ng bahagyang kaba. Ang init ng anting-anting sa kanyang liig ay tila nagtuturo ng direksyon. Ginagabayan siya patungo sa isang lugar na hindi niya alam. Sa wakas, narating niya ang isang maliliit na kubo na yari sa kawayan at kugon. Sa labas nito ay may altar na puno ng mga halamang gamot at anting-anting. Sa harap ng altar ay nakaupo ang isang matandang babae, nakapikit at tila nagdadasal. "Babaylan, ikaw po ba si Kasimang?" tanong ni Eliseo. Nanginginig pa rin ang kanyang boses. Dahan-dahang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. "Ikaw ba ang anak ng antingero?" tanong niya. Ang boses ay malalim at puno ng misteryo. "Opo, kailangan ko po ang inyong tulong. Pinatay po ng mga aswang ang aking pamilya at tinahabol nila ako. Ayokong magwakas ang aming lahi," sagot ni Eliseo. Lumapit si Kasimang kay Eliseo at tiningnan ang anting-anting sa kanyang liig. Hinawakan niya ito at nagsalita. "Ang anting-anting na ito ay nagtataglay ng kapangyarihan ng liwanag. Ngunit hindi mo ito magagamit ng buo hanggat hindi mo nauunawaan ang lihim ng iyong lahi." Naglabas si Kasimang ng isang lumang aklat mula sa kanyang kubo. "Ito ang kasaysayan ng iyong mga ninono, ang lahing antingero. Nasa dugo mo ang kakayahang talunin ang kadiliman. Ngunit may kapalit ito,
Kailangan mong ihanda ang iyong sarili sa mga sakripisyo. Sa paglipat-lipat ni Eliseo ng pahina, natuklasan niya ang kwento ng unang antingero na gumagamit ng kapangyarihan ng liwanag upang talunin ang mga aswang. Ngunit natagpuan din niya ang babala. Ang bawat paggamit ng anting-anting ay nagpapahina sa tagapagpadala nito at ang labis na paggamit ay maaaring magdala ng kamatayan. Handa ka bang harapin ang sakripisyo? Tanong ni Casimang. Opo, gagawin ko ang lahat upang ipaghiganti ang aking ama at protektahan ang aming baryo. Walang aninlangan sa kanyang boses. Pinasimulan ni Casimang ang ritual upang palakasin si Eliseo. Sa gitna ng gabi, sa ilalim ng liwanag ng buwan, pinalibutan siya ng babaylan ng mga anting-anting at halamang gamot. Habang binibigkas ni Casimang ang sinaunang dasal, nararamdaman ni Eliseo ang init na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang lakas ng iyong ama ay nasa iyo na ngayon. Ngunit tandaan mo, Eliseo, hindi sapat ang lakas ng anting-anting. Kailangan mong gamitin ang iyong puso at tapang upang talunin si Kalibog, sabi ni Casimang. Matapos ang ritual, inabot ni Casimang kay Eliseo ang isang mahiwagang punyal na may mga ukit ng sinaunang baybayin. Ito ang punyal ng liwanag. Ito lamang ang sandata na makakapuksa sa puso ni Kalibog, sabi niya. Ngunit mag-ingat ka, Eliseo. Si Kalibog ay hindi lamang basta aswang. Siya ay isang halimaw na pinagbuklod ng kadiliman. Hindi mo siya matatalo sa lakas lamang. Kailangan mong hanapin ang kanyang kahinaan, dagdag ni Casimang. Paano ko po malalaman ang kanyang kahinaan? Tanong ni Eliseo. Ang kahinaan ng bawat nilalang ay nakatago sa kanyang nakaraan. Alamin mo ang kanyang kwento at doon mo makikita ang paraan upang siya ay talunin. Pagkatapos ng ritual, nagpasalamat si Eliseo kay Casimang at muling naglakbay. Sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na dala ng anting-anting. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang punyal ng liwanag. Habang naglalakad sa dilim ng kagubatan, naramdaman niya ang panibagong lakas. Ngunit kasabay nito ay ang mas malalim na takot. Ang alam niyang paparating na laban ay hindi lamang laban para sa kanyang buhay, kundi laban para sa buong baryo. Sa di kalayuan, narinig niya ang mga lakhak ng mga aswang. Alam niyang hindi pa tapos ang kanilang pagtugis. Sa gabing iyon, habang si Eliseo ay naglalakbay papunta sa baryo, unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng babaylan na si Casimang. Bagamat hawak niya ngayon ang punyal ng liwanag at pinapalakas ng ritual, hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang sinabi ng babaylan. Ang kahinaan ni Kalibog ay nasa kanyang nakaraan. Sa di kalayuan, napadpad si Eliseo sa isang matandang kubo na tila iniwan na ng panahon. Sa mga dingding nito ay naroon ang mga ukit ng sinaunang baybayin, mga larawan ng mga anting-anting at mga simbolo ng pagkakaisa. Habang ini-inspeksyon niya ang loob, nakakita siya ng isang lumang sulat na halos maborna ng panahon. Sa sulat ay nakasaad, "Hindi ko ginusto ang sumpang ito. Ang galit ko ay nag-ugat sa pagkawala ng aking pamilya. Sa kanilang kapantayan, natutunan ko ang lakas ng kadiliman. Ang liwanag na minsan naging proteksyon ko ay ngayon aking kinamumuhian." Habang binabasa ni Eliseo ang liham, napagtanto niya ang kubo ay dating tirahan ni Kalibog. Ngunit ang tanong sa isip niya ay bakit ang supremo ng mga aswang ay may ganitong nakaraan, ugnayan sa liwanag. Habang iniisip ang koneksyon, narinig niya ang malalakas na yabag sa labas. Mula sa dilim ay sumulpot ang tatlong aswang, mga tapat na alagad ni Kalibog. Ang kanilang anyo ay mas nakakatakot.
Ang kanilang balat ay kasing itim ng gabi at ang kanilang mga mata ay naglalabas ng pulang liwanag. "Huwag mong pakialaman ang nakaraan ng aming Supremo," sigaw ng isa, sabay sugod kay Eliseo. Sa bilis ng kilos, ginamit ni Eliseo ang punyal ng liwanag na itinapat ito sa kanyang dibdib. Naglabas ito ng nakakasilaw na liwanag na pumigil sa pag-atake ng halimaw. Isa-isang umatras ang mga aswang, ngunit hindi sila sumuko. "Ibibigay namin ang iyong ulo kay Kalibog," sigaw ng isa pa, at bigla silang sabay-sabay na umatake. Nagpatuloy ang laban sa loob ng kubo si Eliseo, bagamat bago sa ganitong uri ng pakikibaka ay ginabayan ng lakas ng kanyang anting-anting. Sa bawat galaw niya, nagliliyab ang punyal ng liwanag, tumatama sa katawan ng mga halimaw at nagdudulot ng usok at sigaw ng sakit. Sa wakas, nagawa niyang talunin ang dalawa sa kanila, ngunit ang ikatlong aswang ay nagawang makatakas. Bago ito nawala sa dilim, bumulong ito ng babala. "Malalaman ni Kalibog ang ginagawa mo. Hindi kanya patatahimikin, batang antingero." Pagkatapos ng laban, bumalik si Eliseo sa pagbasa ng mga dokumento at ukit sa loob ng kubo. Napansin niya ang isang larawan ng isang pamilyang nakaukit sa dingding. Isang lalaki, babae at bata. Nakapansin din siya ng isang simbolo ng liwanag sa ilalim ng larawan. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Casimang. Ang kainahan ng bawat nilalang ay nakatago sa kanyang nakaraan. Habang iniisip ito, nagtanong siya sa sarili, sino ba talaga si Kalibog? Bago siya naging Supremo, at bakit parang may galit siya sa liwanag? Nais ni Eliseo na alamin ang buong katotohanan. Hindi sapat na patayin lamang si Kalibog gamit ang punyal ng liwanag. Kailangan niyang maunawaan ang pinagmulan ng kapangyarihan nito upang matuldukan ang sumpa ng kadiliman. Sa kubo, natagpuan niya ang isang mapa na tila nagpapakita ng isang lihim na lugar sa kagubatan. Nakasaad dito ang salitang liwanag ng pusod ng gubat. Ayon sa mapa, ang lugar na ito ay pinagbulan ng kapangyarihan ng liwanag at ang lugar kung saan maaaring bumagsak ang kadiliman. Alam ni Eliseo na ito ang susunod niyang pupuntahan. Ngunit bago siya umalis, narinig niyang may mga anino na muli nang nagpapalit. Sa kalagitnaan ng gabi, habang si Eliseo ay patakas mula sa kubo, naramdaman niyang hindi na ordinaryong aswang sumusunod sa kanya. Ang paligid ay nabalot ng malamig na hangin at narinig niya ang mabagal ngunit nakakatakot na hakbang. "Ikaw ang huling tagapagmana ng liwanag. Hindi kita palalampasin," sabi ng isang tinig mula sa dilim. Si Eliseo ay napalunok ng laway. Alam niyang hindi basta-basta ang kalaban niya sa pagkakataong ito. Ang Supremo mismo, si Kalibog, ang dumarating na. Sa bawat takbang ni Eliseo sa pusod ng kagubatan, nararamdaman niya ang malamig na hangin na tila nagdadala ng kamatayan. Ang paligid ay balot ng makakapal na puno at gumagalaw na mga anino na parang may mga matang nagmamasid sa bawat galaw niya. Hawak niya ng mahigpit ang punyal ng liwanag habang ang anting-anting sa kanyang liig ay tila nabubuhay. Naglalabas ng banayad na liwanag na tumutulak sa dilim. Habang tumatakbo, nararamdaman ni Eliseo ang pagyanig ng lupa. Alam niya ang Supremo, si Kalibog, ay papalapit na. Ang bawat yabang ng Supremo ay nagdudulot ng takot sa mga hayop ng kagubatan na biglang nagsitahimik. Nang huminto si Eliseo sa isang paglilinaw sa gitna ng gubat, isang malamig na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa likuran niya. "Eliseo," sabi ni Kalibog. Ang tinig nito ay parang galing sa kalaliman ng lupa. "Matagal na kitang hinahanap. Ang dugo ng iyong lahit
ay kailangang magwakas upang wala nang mahadlang sa kadiliman. Daang-daang humarap si Ilosyo. Ang Supremo ay nasa harap niya. Isang nilalang na hindi may tuturing na tao. Ang balat nito ay puno ng punit-punit na laman at itim na uso, habang ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sa bawat galaw nito, ang dilim ay tila humahalo sa paligid. Kailanman, hindi ko ibibigay sa iyo ang liwanag ng aming lahi, sigaw ni Eliseo. Biglang umatake si Kalibog. Ang kanyang malalaking kuko ay tumama sa lupa. Nagdudulot ng malakas na pagyanig. Mabilis na umiwas si Eliseo at itinapat ang punyal ng liwanag. Naglabas ito ng matinding liwanag na tila tumama sa Supremo, dahilan upang ito'y umatras. Liwanag? Isang laruan lang yan sa akin ngayon, sigaw ni Kalibog habang inipon ang kanyang lakas upang palibutan si Eliseo ng anino. Ang dilim ay parang buhay. Gumapang ito papunta kay Eliseo upang pigilan ang kanyang galaw. Sa gitna ng pagsubok, ginamit ni Eliseo ang kanyang anting-anting na biglang kumislap at naglabas ng bilog na liwanag. Nagtulak sa mga anino palayo. Malakas ka, batang antingero. Ngunit hindi mo pa rin ako kayang talunin, sabi ni Kalibog habang humahalakhak. Sa kabila ng lakas ng kanyang anting-anting at punyal ng liwanag, napagtanto ni Eliseo na hindi pa siya handa upang harapin ang Supremo. Kailangan niyang makarating sa pusod ng gubat, ang lugar na itinuturo ng mapa, bago magtagumpay si Kalibog. Gamit ang liwanag mula sa anting-anting, nagawa niyang makawala sa pagkubkob ng dilim at tumakbo ng mabilis. Ang Supremo ay humabol, ngunit tila may hindi ito magawa sa liwanag na ibinibigay ng anting-anting. Habang papalapit si Eliseo sa lugar na nakaturo sa mapa, naramdaman niya ang pagbabago sa paligid. Ang dilim ay napapalitan ng banayad na liwanag, at ang mga puno ay tila naglalabas ng enerhiya na nagpapakalma sa kanyang kaba. Sa wakas, narating niya ang lugar na tinatawag na pusod ng gubat. Sa gitna ng isang malawak na glade ay naroon ng isang altar na yari sa puting bato, napapaligiran ng tubig na kasing linaw ng kristal. Ang altar ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan, at tila buhay ito sa bawat tibok ng kanyang puso. Habang nilalapitan niya ang altar, biglang nagpakita si Kalibog sa likod niya. Akala mo ba makakatakas ka? Ang lugar na ito ay hindi magliligtas sa iyo, tanong ng Supremo habang papalapit ng papalapit. Ngunit habang papalapit si Kalibog sa altar, biglang napaatras ang halimaw. Ang liwanag mula sa altar ay tila nagdudulot ng matinding sakit sa kanyang katawan. Habang nakatayo si Eliseo sa harap ng altar, narinig niya ang isang tinig mula sa kanyang isipan. Ang altar na ito ay ang puso ng liwanag. Dito nagmumula ang kapangyarihan, magpapahina sa kadiliman. Ngunit tandaan mo, Eliseo, ang paggamit ng liwanag na ito ay may kapalit. Napatingin si Eliseo sa punyal ng liwanag na hawak niya. Nararamdaman niya ang koneksyon nito sa altar. Napagtanto niya ang altar ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang talunin si Kalibog. Ngunit nangangailangan ito ng sakripisyo, ang kanyang sariling buhay. Habang papalapit si Kalibog, hawak ni Eliseo ang punyal ng liwanag at tumingin sa altar. Sa kabila ng takot, nagdesisyon siya na gawin ang nararapat. Ang baryo ang kanyang pamilya at ang kanyang lahi ay mas mahalaga kaysa sa kanyang sariling buhay. Itinaas niya ang punyal ng liwanag at itinusok ito sa altar. Biglang naglabas ng altar na nakakasilaw na liwanag na bumalot sa buong kagubatan. Si Kalibog ay napasigaw sa sakit. Ang kanyang katawan ay nagsimulang maglaho habang ang liwanag ay naglilinis sa bawat bahagi ng kadiliman sa paligid.
Ngunit kasabay nito, naramdaman ni Elosyo ang unti-unting pagkawala ng kanyang lakas. Ang kanyang katawan ay nabalot ng liwanag at naramdaman niya ang katahimikan sa kanyang puso. Ang liwanag na nagmula sa altar ay nagpatuloy sa paglalaganap. Nilamon ng bawat sulok ng pusod ng kagubatan. Ang mga anino na kanina'y tila buhay ay nagsimulang matunaw at mga sigaw ni Kalibog ay umaalingaw-ngaw, puno ng sakit at puot. "Hindi mo ko matatalo, batang antingero!" Sigaw ni Kalibog habang pilit niyang nilalabanan ng liwanag. Subalit habang patuloy ang pagsikat ng liwanag mula sa altar, unti-unti nang nawawala ang kanyang lakas. Ang dating matibay niyang anyo ay nagkawatak-watak, parang usok na dinadala ng hangin. "Ang kapangyarihan ng liwanag ay hindi mo may tatanggi," sagot ni Elosyo kahit ramdam niya ang panghihina ng kanyang sariling katawan. Sa huling pagkakataon, sinubukan ni Kalibog na sugurin si Elosyo, ngunit hindi na siya nakalapit sa altar. Ang bawat takbang niya ay pinapatigil ng liwanag na tila tinataboy ang kadiliman sa kanyang katawan. Sa wakas, sumabog si Kalibog sa isang ulap na itim na usok at ang kagubatan ay tahimik na muli. Habang nawawala si Kalibog, naramdaman ni Elosyo ang bigat ng kanyang sakripisyo. Ang anting-anting na nakasabit sa kanyang liig ay unti-unting nawalan ng liwanag at ang punyal ng liwanag ay natunaw sa kanyang kamay. Ang altar na dati puno ng enerhiya ay tila naglaho na rin. Bumagsak si Elosyo sa lupa, nangihina ngunit may ngiti sa kanyang mukha. Alam niyang nagtagumpay siya, ngunit malinaw sa kanya ang kapalit nito. Habang unti-unti siyang nawawalan ng ulirat, narinig niya ang tinig ng kanyang ama sa kanyang isipan. "Anak, ipinagmamalaki kita. Ang liwanag ng ating lahi ay muling nagniningning dahil sa iyong tapang." Sa baryo, nagulat ang mga tao nang biglang magliwanag ang langit sa gitna ng gabi. Ang matagal ng takot na dulot ng mga aswang ay biglang naglaho. Ang mga naninirahan ay nagising at nararamdaman ang kakaibang katahimikan. Ang madilim na anino na bumabalot sa kanilang baryo ay tila tuluyan nang nawala. Si Kasimang na nasa kanyang kubo ay biglang naramdaman ang lakas ng liwanag na nagmumula sa kagubatan. Napangiti siya, ngunit kasabay nito naramdaman niya ang pagkawala ng enerhiya ni Elosyo. "Hinawa mong nararapat, Elosyo," bulong ng babaylan habang tumulo ang kanyang mga luha. Kinabukasan, napansin ng mga tao ang pagbabago sa kagubatan. Ang pusod nito na dati kinakatakutan ay naging isang malawak na bukirin na puno ng liwanag. Ang mga puno ay nagkaroon ng malalaking bulaklak na kumikinang sa araw at ang tubig mula sa batis ay kasing linaw ng kristal. Natagpuan ng ilang mga ngaso ang katawan ni Elosyo sa gitna ng dating altar. Bagamat wala na siyang buhay, ang kanyang mukha ay payapa at puno ng tapang. Sa kanyang tabi ay ang anting-anting na ngayon ay isang simpleng bato na wala ng liwanag. Ang mga tao sa baryo ay nagtipon upang bigyan siya ng marangal na libing. Ipinagbunyi nila ang kanyang sakripisyo at nagdesisyon silang itala ang kanyang kwento bilang isang alamat na ipapasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Sa gabi ng libing ni Elosyo, nagpakita si Kasimang sa gitna ng mga tao. Nagbigay siya ng mensahe para sa buong baryo. "Ang liwanag ay laging mananaig sa dilim, ngunit ang liwanag na ito ay nangangailangan ng sakripisyo. Huwag ninyong kalimutan ang ginawa ni Elosyo para sa ating lahat. Sa bawat anino na susubukang bumalik, tayo'y magkakaisa at alalahanin ang lakas ng kanyang tapang." Pagkalipas ng maraming buwan, unti-unting bumangon ang baryo mula sa takot at dilim. Ang mga tao ay nagsimulang magtulungan upang itayo muli ang kanilang mga tahanan at ang kagubatan ay naging bahagi ng kanilang buhay. Ginamit nila ang liwanag mula sa mga bulaklak ng pusod ng kagubatan bilang simbolo ng kanilang tagumpay.
laban sa kadiliman. Sa dulo ng kagubatan, sa isang lugar na hindi basta nararating, isang anting-anting ng diliwanag ng bahagya, isang binatang naglalakad papunta dito, tila nagtataka sa himoywagang bato. Lumipas ang ilang dekada mula nang magwakas ang kadiliman sa baryo, ang kwento ni Eliseo ay naging alamat na sinasaulo ng bawat bata sa baryo. Ang liwanag ng puso ng kagubatan ay patuloy na nagbibigay ng biyaya, ngunit nananatiling misteryoso ang anting-anting na iniwan ni Eliseo. Nakatago ito sa isang lihim na bahagi ng gubat, naghihintay ng panibagong magmamana. Isang gabi, sa ilalim ng maliwanag na buwan, dumating sa baryo ang isang binata na tila banyaga sa lugar. Siya'y payat, mapagmasid at may daladalang baul na puno ng mga sinaunang kagamitan. Ang kanyang pangalan ay Samuel at siya'y naghahanap ng kasagutan tungkol sa kanyang mga panaginip. Mga pangarap na tila nagpapakita ng anting-anting ng altar at ng liwanag mula na bumabalot sa gubat. Habang naglalakad si Samuel sa baryo, napansin niyang kakaibang mga tao. Tahimik sila ngunit may mga tingin ng respeto at takot sa kanya. Hindi niya maunawaan kung bakit, ngunit pakiramdam niya para siyang konektado sa lugar na ito. Kinagabihan, habang siya natutulog sa isang kubo na tinutuluyan niya, isang kakaibang panaginip ang bumalot sa kanya. Sa panaginip, nakita niyang isang altar na yari sa puting bato at isang anting-anting na kumikinang sa gitna nito. Isang busis ang umaalingaw. "Samuel, ikaw ang susunod na tagapagmana. Ang liwanag ay nangangailangan ng bagong tagapagtanggol." Nagising si Samuel ng pawis na pawis at mabilis na nilingon ang paligid. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong panaginip. May puwersang humihila sa kanya patungo sa kagubatan. Kinabukasan, tinanong ni Samuel ang mga matatanda sa baryo tungkol sa kagubatan. Lahat sila'y tahimik at umiwas sa tanong maliban kay Kasimang, na ngayon ay isang matandang nakaupo na lamang sa ilalim ng puno. "Ang gubat ay may lihim na hindi basta-basta nalalaman ng kahit sino," sabi ni Kasimang. "Ngunit kung ikaw ay tinatawag nito, kailangan mong sagutin ang tawag." Sa gabing iyon, dinala ni Kasimang si Samuel sa entrada ng kagubatan. Binigyan niya ito ng isang maliit na buti na puno ng tubig mula sa pusod ng gubat at isang simpleng dasal na dapat sambitin. "Ang gubat ay buhay, Samuel. Kilalanin mo ito at baka ikaw ang muling magdala ng liwanag sa ating mundo." Habang naglalakbay si Samuel sa kagubatan, naramdaman niya ang parehong enerhiya na unang naranasan ni Eliseo. Ang paligid ay puno ng liwanag, ngunit naroroon pa rin ang bakas ng dilim nang marating niya ang lugar kung saan dati nakatayo ang altar. Nakita niya ang isang maliit na bato sa gitna nito. Nang lumapit siya, biglang kumislap ang bato at bumalot sa kanyang liwanag. Nakita niya ang isang imahe ng isang lalaking may hawak ng punyal na si Eliseo. "Samuel, ikaw ang aking tagapagmana. Ang kadiliman ay maaaring bumalik, ngunit nasa iyo ang kakayahang pigilan ito." Habang hawak niya ang anting-anting, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Ang liwanag ay pumasok sa kanyang katawan at kasabay nito ang isang hindi may paliwanag na tapang. Hindi pa man lubos na nauunawaan ni Samuel ang bagong kapangyarihan, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. Sa di kalayuan mula sa dilim ng kagubatan, narinig niya ang mahabang ungol na tila mula sa isang halimaw. Sa isang iglap, lumitaw ang isang grupo ng mga nilalang na kasing dilim ng gabi ng mga natitirang alagad ng kalibog. "Ang liwanag ay muling nagising. Hindi namin nahayaang magtagumpay ka tulad ng ginawa ni Eliseo," sabi ng isa sa mga nilalang habang palapit ng palapit. Hawak ang anting-anting. Tumayo si Samuel sa gitna ng altar. Alam niya ang labanang ito ay simula pa lamang ng isang mas malawak na digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Samuel ang tunay na lakas ng anting-anting.
Ang liwanag ay dumaloy mula sa kanyang mga kamay at ang mga nilalang ay umatras sa takot, subalit alam niyang ito'y pansamantala lamang. Ang laban ay nagsisimula pa lamang at ang puso ng gubat ay muling magiging arena ng digmaan. Ang kwento ni Elusio ay nagbigay daan sa bagong kabanata. Ngayon, ang kwento ni Samuel ay magiging alamat na ipapasa sa susunod na henerasyon. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa kwento ni Elusio at sa alamat ng liwanag laban sa kadiliman. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa tapang at sakripisyo, kundi sa pag-asa na kahit sa pinakamadilim na panahon, ang liwanag ay laging mananaig. Ang inyong paglalaan ng oras upang maranasan ang kagandahan at panganib ng baryo ng Capiz ay nagbibigay inspirasyon upang ipagpatuloy ang pagsusulat ng mga kwento ng bayan at alamat. Sana'y maging paalala ito na sa bawat hamon ng buhay, ang liwanag ng katotohanan at kabutihan ang magtatagumpay. Hanggang sa susunod nating pagsaliksik sa mga kwento ng kababalaghan at kagitingan. Mabuhay kayo at maraming salamat.